yung kalsada na dinadaanan namin mga bay. Okay mga bay, kinaan naman ta dire. Hinaikan lang nato ni. Kung ni nindot kay way sa gabal oh. Awaaw kayo ba? Sige. Up. Wala, naghubas ng tubig. Kagampang. Gampang, Taga Bohol. Garcia Hernandez. Oo, iligan, lanaw. Lanaw. Akong asawa, taga dire, taga Igdan, mga asis sa pedido. O shout out na sa mga taga Canada. Cambridge, Ontario, Kitchener, Waterloo. Okay, good morning mga bay. Magbiyahe ni Parisan mo sa General Nakar. May ilog kami pupuntahan doon na sikat na dinadayo ng mga riders of mga bay. Gamit ni paring Sunny yung ganyang EDB. Ayan o. Dalawa lang muna kami ngayon kasi biglaang rides to, biglaan. Walang ano ba? Walang plano-plano, biglaan. Ito yung Shield Buso-Buso mga bay, yung madalas tinatambayan ng mga riders bago umakyat doon sa taas sa Marilaki ba, doon sa papuntang Infanta. Ito yung mga tambayan, yung Shield Buso-Buso. Okay, samahan nyo kami sa aming biyahe ngayon. Ipapakita ko sa inyo yung magandang ilog na dinadayo ng mga riders dito sa may General Nakar, Quezon. First time kong pupuntahan tong lugar na to, kaya siguradong maganda to mga bay. Kasi yung mga napapanood yung video, maganda siya paliguan. Kasi yung kadugtong ng ilog na to mga bay, ano na, yung dagat na yung kadugtong nitong ilog, kaya maganda tong paliguan. Ito yung kahabaan ng Marilaki mga bay. Mag-ingat lang kayo pagdating nyo doon sa taas kasi maraming mga motorista doon, mga riders na kamuti ba. Yung mga nagbabangking-bangking, yun yung mahirap kasi baka maya mag-overshoot tapos mahagip tayo. Gamit natin ngayon ang ating Enduro mga bay, yung XR. Kasi sa nakikita ko sa video ni Jeric, yung idol ko na si Jeric P, may pagka-rough road yung daanan papunta doon sa ilog, kaya ginamit ko na itong Enduro. At kay paring Sunny, yung kanyang EDB dito sa Marilaki ba, kasi ang ganda ng kalsada. Tapos ganito yung puro banking ba. Kaya mag-ingat kayo pag umaakyat kayo dito sa Marilaki, lalo na kung first time kayong makadaan dito. Kasi yung karamihan, yung iba kumakain na dito sa kabilang lane, pumapasok na dito sa kabila. Kaya pag nag-overshoot mga yan, siguradong mahahakip ka. Kaya advice ko lang sa inyo, kung bago lang kayong umakyat dito at first time yung dumaan dito sa kalsada na to, lalo pag ganitong Sabado or Linggo kayong umakyat, kasi maraming mga nagmumotor dito, kung baguhan ka pa lang, pumuisto ka na lang dito sa kanan. Sa kanan ka pumuisto, wag ka rito sa gitna para sigurado. Kung may mag-overshoot man, at least hindi ka agad mahahagip. Kasi hindi mo pa kabisado yung mga likuan dito, kung saan banda yung malalalim na liko na mga katulad nito na talagang kurbada siya. Kaya siguraduhin nyo lang nasa gilid na lang kayo para iwas disgrasya ba. Kasi yung iba nagbabangking tapos nag-overshoot, yan yung isa sa dahilan kaya nagkakarambula dito. Marami na rin dito, mga nagtitinda ng mga kakanin ba, katulad niyan no. Tapos may mga tindang kopi, mga nagre-relax ba. Ayun, may Paris pa oh. Lalo doon sa taas, maraming kainan doon mga bay. Kita nyo yan kung gaano kaganda yung kalsada dito sa Marilaki. Ang ganda mga bay. Nakita nyo yung mga bangkingan no? Mapapabangking ka talaga dito kung mahilig kang magbangking.
Tapos marami rin ano kasi dito, maniniyot ba? Maraming maniniyot dito sa bundok. Ang sarap talaga mag-rides mga bay. Ang lamig mga bay. Na ano na yung daliri ko. Ang lamig. Lalo na kung makarating kayo dun sa ano, sa may arko ng Infanta Quezon. Doon talaga sobrang lamig doon mga bay. Tapos yung ulap, pag matsimpuhan nyo talagang, pag dumaan kayo nga doon mga bay, kailangan nyo ng ano, magdahan-dahan dahil nagsisiro visibility talaga doon sa Infanta. Sana maabutan natin ngayon kasi maaga pa naman. Maabutan natin para may pakita ko sa inyo yung sinasabi ko na nagpapag doon hanggang dito sa daanan. Ito ang lihim na Lagusan. Nakita nyo naman yan kung gaano kaganda. Ito ang tinatawag nilang lihim na Lagusan. Ang ganda ng ano ba? Ang kabundukan, no? Tapos overlooking siya. Ito na yon yung sinasabi ko sa inyo. Bago kayo makarating sa Infanta, nakita nyo na kung gaano kaganda dito mga bay. Tingnan nyo yung ulap, nasa kalsada na. Tingnan nyo, ang ganda. Ang lamig. Grabe. Sobrang lamig, no? Lalo yan doon sa taas. Kaya isa ito sa dinadayo dito mga bay. Dito sa Infanta. Nakita nyo yan, no? Nakita nyo yan mga bay. Sobrang lamig. Dahil yung ulap, ang baba. Grabe. Para kang pumunta sa Benguet or sa Baguio. Grabe, ang lamig. Tingnan nyo yan mga bay. Dito yung arko ng Infanta Quezon nakalagay mga bay. Ngayon nawala na. Napalitan na, natanggal na. Ayun na lang yung nilagay, oh. KM90. Ayan lang ang pinalit mga bay. Kain muna tayo dito sa kinakainan ko ba. Dito ako laging kumakain pag pumupunta ako ng Infanta Quezon. Dito kay Marquez Transin. Magkakapatid lang naman itong mga to. Simula doon hanggang dito. Mamahaw muna tama kayong bay. Kay bugnaw kayo. Sikwati mga bay ba? Sikwati. Parisani. Sikwati. Kalami si Kwati bay. Huwag na pa'y kakao. Tapos na ito ba? Yung pasa kinutil ng labas ini. Kinote, good. Kalami ay si Kwati ng espiso. Spisong sikwati. Okay mga bay. Mamahaw na ta mga bay. Ito na isa po mga bay, oh. Sa boss bulalo. Aso-aso. So mga bay, oh. Okay kayo. Nalubat na din siya. 14% na. Charge niyo muna. Okay. Mamahaw na ta mga bay. Bay, nahuman na taog kaon mga bay. Tapos na tayong kumain mga bay ng almusal. Andito na tayo sa Infanta. Pababa na tayo doon sa pinaka-sentro ng bayan ng Infanta mga bay. At pupuntahan na natin yung ilog na gusto nating makita. Yung sa may General Nakar, Quezon. Parehas kaming dalawa ni Paring Shani na first time naming umapak sa Nakar. Titingnan natin. Oh, grabe, ang ganda talaga mga bayo. Tingnan nyo yung ano, yung kabundukan. Yung baba, puro ulap. Ang ganda. Ayun, oh. Grabe, ang ganda. Grabe, buha bangking tong dalawa, oh. Kaya hindi nakakasawang dumaan dito sa Marilaki dahil sa kalsada na ganito, napakaganda. Talagang ano, ispalto ba? O bangking.
Banking. Good morning mga bay. Andito na tayo ngayon sa paliguan ng ARB Cottage dito sa may Nakar, Quezon. Kaya pala siya nilagyan yan. Kasi di ka sasayad pag tumalon kasi ang lalim talaga. Yung lalim daw niyan is 11 feet. Ang linaw pa, ang daming isda sa lalim. 11 feet daw yung lalim niyan. Kaso maulan mga bay, hindi tayo makapagpalipad ng drone. Pero tingnan natin mamaya kung baka tumigil, sasaglitan natin ng drone. Kasi ang ganda oh. Tingnan nyo mga bay yung view, ang ganda oh. Yung unahan kasi niyan, dagat na. Yung pag binaybay mo yan, dagat na yung likod niyan. Ayan siya oh, ang ganda oh. Ang lalim niyan, pero ang daming isda sa ilalim. Hindi ko lang makikita dito sa cellphone ko. Ang daming isda dyan oh. Yung para siyang tilapia, ang dami. Tapos ito. Ayan siya. Tatalon ka dito. Hindi ka basta-basta sasayad dyan kasi 11 feet yung lalim nito. Ayos! Atong ambakan lang kuan ba testingan ato ba. Dugay na tayo makaambak-ambak ba. Atong suwayag ambak. Pareho. Ganyan na. Sige, ano ito nga akan padawaan para klaro ba? Ambakan. Talon ka day. Adi. Ambak ta mga bay sa 11 feet na laon. Ambak na si Bay Gigams. Bay Gigams. Ari sa taon na mga bay kay level 1. Sa level 1 daw na kay murag awaaw man. Awaaw man. Sige. Up. Wala, naghubas ng tubig. Up. Wala, naghubas ng tubig. Ay, abot yung tel sa ilam? Di mo abot lang? Di. Di mo abot. Ilam, gaday. Ambak kasi Gigams Bay. Ay, yung bata oh. Yung bata. Grabe oy. Adlok man. Mata dito sa taas mo alanganin mo ambak habog man ano. Taas ka dito. Wala ka na. Rintik, ambak ka na nga. Makunik, rintik, mambak na. Wasak-wasak. Gisi dyan. Pag-gisi dyan, nag-abot na mo. Amo na ba yun? $70 US dollar? Sabi magkano si... Gan? Nay nakaila pa, mga kababayan lang. Sa mahala, animal nga, sabi ko. Yama. Mga kababayan lang. Video mo mga kabayan. Mga kababayan, mga Bisaya lang din, oh. Kita na. Kagampang. Gampang. Taga Bohol. Taga Garcia Hernandez. Ayo, Ako, iligan, lanaw. Lanaw. Akong asawa, taga dire. Taga Igdan, mga asis sa pagdilo. Asis. Hindi mo yung Asis. Yung asawa ko, yung pintan ko asawa niya, asis din eh. Ano kung akong kapon din sa ano si Taibito, Gampang. Kilala mo na maestro din sa ano, Garcia. Taibito. Oh, shout out dyan sa mga taga Garcia, Hernandez, Kagampang. Shout out dyan. Mga kapalit dyan. Yan ang mga anak. Di, Kita kami sa lugar eh. di kami nakita sa Nakar, Quezon. Ayaw kay. Liblib kayo mo na. Liblib kinabtan. Kita mga taga Bohol ba? Juhod din kalasangan. Sa mga di wadam nga ba makita. Dyan ni Hermijon Hamiro. Ano? Shout out Kung niya. Hermijon, kumusta dyan sa ano, Garcia? Oh, shout out dia kay mga taga Garcia. Kita-kita na Sa mga lahat ng Kagampang.
Nagkaparintihan ko dyan sa ano. Mga tropa ko dati, mga kagampang eh, mga taga sa kanila. Eh, masabi. Saka yung taga Bayugan na, Mga bayugan. Gampang. Gampang. nagtukan sa ila ha, Bayugan, pista ila ha. Bayugan. Oh, Bayugan. Bayugan Uno. Ako ano rin mag-iinom, may Sprite naman eh, Sprite. Sprite na, tingnan kayo. Sukal, sukal. Tamis kayo. Sprite na, Sprite no, parehas ng color oh. Sprite na, Sprite. Sprite nagtubig, chaser. Sprite og tubig. Chaser. Bangking na tani ron, pre. Awa na libaw ang ininig dito ron. Mga asawa, sa asawa. Mga pamilya na, mga nagahimo inani. Yung bago yung Nagkan na dire ha. yung lugar sa bago mag-impanta yung real gumian bago mag-proper ng impanta. Taga dito man ang size akong papa sa asawa. Himo gin mga inani oh. Lambanog. Mo lagi ka dito. Dito. Nako isa kanito. Pwede ni siya pure gid yung kanang ba moisture lang ito nga Ang di patak-patak. ka ni pawis lang ba? Sa pawis ta. Usan ka kung tinig gidala sa kaya gagawin sa kong asawa, gigan po kada gyapon. Nauna lang sa mo sa silingan na po namo dito sa Canada, sa lugar namo. Nauna sila sa semana ni nauna sila sa semana pag uli namo. Na diyan gapon kay mista. Taga doon, taga Infanta, taga Pista, di ka na may banderitas no. pista gahapon. Muna gibanin na ko sila kay mo ni mamista para magkita-kita po rin ba? O shout out na sa mga taga Canada. Cambridge, Ontario, Kitchener, Waterloo. Ingat. Ito yung kalsada na dinadaanan namin mga bay. Maganda yung ilog na napuntahan namin dito sa General Nakar, Quezon. Pero bago mo marating yung ilog na yon, tatahakin mo muna to itong dinadaanan namin na rough road. Simula sa may tulay ng Nakar papunta dito sa dinaanan namin papunta sa may ilog. 11 kilometers to mga bay na rough road, kaya sigurado pag dumaan ka dito ihanda mo yung katawan mo saka yung motor mo kasi rough road to mga bay. Nakita nyo yung dinadaanan namin, grabe rough road. Hindi man tayo nakapagpalipad ng drone doon mismo sa area kung saan kami naliligo kanina, at nakilala namin yung mga kababayan na mga Bisaya din, kamag-anak ng may-ari mismo ng resort. Dahil malakas ng ulan, hindi natin pwedeng ipagsapalaran ng ating drone mga bay. Kaya ito na lang, papakita ko sa inyo yung daanan punta doon sa niliguan namin. Ganito ho ang daanan, rough road po siya. Kaya naman sa scooter o kotse na ganyan, mga 4 wheels so may mga dumadaan. Pero dahan-dahan lang kasi nga maano yung kalsada mga bay, maalon-alon. Sayang, gusto kong ipakita sa inyo kanina yung ganda ng niliguan namin. Ipapakita ko sana sa inyo sa kuha ng ating drone. Pero wala mga bay, hindi tayo nakapagpalipad gawa ng maulan. Mahirap na ipagsapalaran na paliparin ko yung aking drone doon sa area na kung saan kami naliligo. Tapos umuulan, baka masira lang yung ating drone. Kaya pasensya na mga bay at hindi ko na ipakita sa inyo yung drone shot ng ating pinuntahan gawa nung maulan. Kaya ito ngayon, pauwi na kami sa Manila. Kasama ko si Paring Sani, yung nauna naka-ibibig. Maraming salamat sa aming nakilala na mga taga-Iligan. Kaya maraming salamat sa inyo. Shout out sa mga taga-Canada. Si Kuya, yung nakilala namin doon, ay galing sila ng Canada, nagpakasyon lang sila dito sa Nakar, Quezon. Kaya ito mga bay, yung kalsada dito hindi biro. Tingnan nyo yung dinadaanan namin. Kaya pag pumunta kayo dito at tinahak nyo
yung dinadaanan namin papunta doon sa location kung saan kami naligo. Mag-ingat kayo kasi nga yung daanan, tingnan niyo yan. Hindi ho siya simentado. Rough road ko siya mga bay. Kayang-kaya naman ng scooter, mas naghahandahan lang. Wag lang makipagpardagulan dito kasi mawawa ang scooter. Advantage lang sa motor ko kasi mataas. Kasi nga enduro yung akin. At kay Paringsani naman, PDB, dual sport. Kaya medyo okay lang. Sa mga mababa yung ground clearance, dahan-dahan lang kasi grabe talaga, rough road siya. Ang haba nito, simula doon sa may tulay hanggang doon sa pinagliguan namin. 11 kilometers itong mabay yung rough road. Kaya mag-ingat sa mga pupunta dito.